pag-uusapan naman namin yung mga bagay na pwedeng hindi natin nagustuhan sa simula or baka naman pwede natin i-adjust. So baka naman hindi pa natin talaga nalalaman or nakikita or naobserbahan. So pwede na natin sabihin ngayon kung ano yung mga bagay na hindi natin nagustuhan sa ating asawa or ating partner. Ikaw muna, sige. Ako muna? Sabihin mo na lahat. Sure ka, ako muna? Sige na, ikaw na. Ang pinakaayaw ko sa'yo, Labs, sobrang sakit mo magsalita eh. Kapag galit ka, ewan ko ba, parang hindi mo ba ako asawa para... Although siguro gano'n naman talaga, pag galit naman talaga, wala namang magandang sinasabi, di ba? Pero, bawas-bawasan, alam mo yun? Kasi mga babae, sensitive masyado eh. Masyadong sensitive. Sabi lang ng ganito, ganyan. Sasaktan na, umiiyak na. Pero, actually, explaining. Ayun lang naman talaga. Yun lang yung pinakaayaw ko sa kanya. The rest, okay na. May explanation ako dyan. Okay. Kasi may mga times tayo nga, tinitignan ko naman kasi talaga yung mga ways kung paano natin masasabi yung mga bagay na gusto natin sabihin sa partner natin na hindi natin sila talagang intentionally nasasaktan. So, ako, I actually tried na iba't ibang mga ways. Pwedeng pa-joke. Yan, sinubo lang ko sa pa-joke. Kaya lang talagang may mga times na kahit na nag-joke ako, for example, sa pagluluto, kahit medyo talagang kailangan itama yung lasa ng mga niluluto niya. Siyempre, wala lang ibang magsasabi nung konti yung partner mo. Kaya lang, nami-misinterpret din niya minsan. So, kahit pa-joke na yun, nagdadamdam siya. So, dahil epekto na din nung bagong panganak or yun nga, may mga emotions, may mga ganun tinatawag. So, baka hindi din tama na nag-joke tayo ng ganun. So, hinibukan ko naman yun. So, tinignan ko, sabi ko, hindi pa din na hindi naman effective. So, tingnan ko naman yung yung medyo hard na way na pagtatama ng mga pwedeng itama o kung naman yung pwedeng maitama dun sa mga mali na nakikita natin. So, ewan ko, baka ganun na talaga ako. Siguro nga. Straightforward or wala na akong ibang way kung paano ko masasabi. Basta, ang intention ko lang naman talaga doon ay, syempre, maging okay. Ako naman, ganun din naman ako. Naghihintay din naman ako sa'yo ng mga ganun. Mas gugustuhin ko pa nga yung mga puna, actually yung mga gusto mong ayusin o itama. Kaysa naman lagi tayo nagsasabi ng mga sweet, mga pabuhol na ng mga words. So, mas gusto ko yung mga bagay na pwede nating masabi na ito yung mga things na kailangan natin i-improve. Diba? So, napaka-open ko sa ganung bagay, kahit sa ang aspeto. So, sana makuha mo din yung ganung thinking na kapag may nagsasabi sa'yo na ibang tao, kahit hindi ako, na ito yung dapat gawin, pwede nating sundin or pwede nating kuha na ng lesson or what. Kung nasa sa atin naman, kung acceptable naman yun or what. Pero sa akin kasi, kung sa akin manggagaling yun, dapat kasundin mo. Ayun nga kapag yung asawa mo yung nagsabi, mas masakit eh. Dapat nasundin mo. Kasi ako yung asawa mo, di ba? Mas okay na namang galing sa akin kaysa naman sa ibang tao pa manggagaling, di ba? May point naman. Hindi pa kasi natitikman ng mga kaibigan ko yung mga luto niya. So, wala pa masyadong common. Halos lahat kasi ako yung nagluluto. So, ganun. So, ako naman. Uy, nagluluto naman ako Kaya nga. So, ipatikim natin minsan sa ibang mga Okay, sige. Para ma-judge din nila kung anong masaan. Okay, punta kayo sa bahay namin. So, ako naman. Okay, yung mga bagay na siguro hindi ko nagustuhan. Ang isa lang naman sa simula't simula, talagang yung mga buhok, yun lang talaga. Napakaliit lang talaga na detalye. Pero, kasi, organized kong tao talaga sa totoo lang sa lahat ng mga nakakilala sa akin. Napaka-organized, malinis bago mag-work. Talagang sinisikap ko na maging malinis na yung paligid ko bago ako mag-work. Kasi nga doon kong mas nakikita na productive ako pag nalinis ang isang Kaya lang kasi siguro sa simula, hindi ko talaga maisip na ganun ba talaga yung mga kababaihan.
na ultimo yung buhok nila, hindi nila malinis o matanggal dun sa CR bago ka maligo, di ba? Ang daming nakaka-experience yan. So sana naman, Siyempre, nagmamadali na papuntang work. hindi pa din ano yun, Kailangan ba bang... hindi pa din reason pupunin yun, pa ba yun? okay? So dapat, maging responsible pa din tayo sa ganung bagay kasi nga, hindi siya talaga malinis tignan. Ano yan? Siyempre, minsan pagtaglaga. Pwede naman nagko-contribute yung buhok ko doon, pero hindi naman kasi talaga mahaba kasi yung nakikita ko. So, ayun talaga yung sa simula, hindi ko talaga nagustuhan sa'yo. Parang hindi ko alam kung na kakalimutan mo lang ba talaga yun or what. Sana yun sana yun isa sa pinaka hindi ko nagugustuhan din sa'yo. Yung nakakalimutan mo yung mga bagay. Yan, hindi ko alam kung bakit. Baka may ibang kadahilanan kung bakit gano'n. Pero sana naman, di ba, sa dami ng ginagawa natin sa buhay, sana may mga bagay na kung saan, lalo na yan, yung tipong, for example, may hahanapin akong isang bagay, di ba, na alam kong doon ko lang siya dapat makikita or makikita. Siya, pag siya naglinis, halos tagong-tago talaga lahat ng mga bagay na kailangan mong hanapin. So, siya na lang talaga yung, minsan nakakalimutan niya pa kung saan yung nilagay. Yun lang talaga yung pinaka-ano ko dito eh. Panaglinis Normal siya. sa babae yung nakakalimot. Kaya nga, pero wag naman yung sobrang tagong-tago yung mga bagay. Kapag nilinis, nakatago talaga na hindi mo na mahanap. Dun lumilit yung pasensya ko sa totoo lang. Kasi nga, nauubos yung time ko kakahanap eh. Kaya pag ako talaga na ano na sa paghahanap, nag-give up na lang ako. Ikaw na maghanap, ganun. Tapos pag ako na naghanap, nakikita ko naman. Uy, minsan hindi. Kasi nga tagong-tago, nakalimutan mo na din. No? Sa bagay. Ngayon naman yung mga bagay na hindi ko nagugustuhan. Pero siguro, kung yun na talaga eh, di wala tayo magagawa dun, mag-a-adjust. Kaya nga, di ba dapat tinatanggap yung mga flaws ng bawat isa? Parang hindi din laging tama yung ganun. Tamang laging dahilan.